Hello everyone! Ito na po yung re-upload ng ating Moroccan Traditional Couscous since marami nga sa inyong nagre-request at gusto matuto kung paano ito gawin. So, ituturo ko po sa inyo. First, kailangan i-ready nyo yung 7 vegetable. Depende po yon sa inyong choice kung anong ilalagay nyo. So, mas mainam na sundan nyo yung ginawa ko. Naglagay ako ng carrots, pumpkin, zucchini, chickpeas, cabbage, at saka potato. And then, grind the tomato, slice onion. Ayan na, nandito na lahat, kompleto na. So, yun yung unang i-ready nyo, yung mga ingredients. And then, sa pan, ilagay mo yung prefer mo na karne. Marami pong klase ng couscous. Merong vegetables lang, meron ding chicken, pero yung ginawa ko is beef. So, sundan nyo na lang yung ginawa ko. Ayan. Una, lagay mo muna yung karne hanggang sa mag-brown. And then, medium heat lang po, guys. Tapos, maglagay ng olive oil. Next, maglalagay na tayo ng mga dried spices, turmeric, little bit of cumin, black pepper, paprika, and ginger. Add sliced onion, and then mix them well. Mix mo lang sila hanggang sa mag-brown yung onion, and then add grind tomato. Mix them well, and then add salt, depende sa alat na gusto mo. And then, habang kumukulo na yan, ilagay mo na yung coriander leaves. And then, add water over the meat. And then, add chickpeas. Cover. Kalimutan ko, kailangan maglagay ng, ang tawag doon, zafferon. Habang nakasalang yung karne mo, i-ready mo na rin yung couscous rice. Para sa kanyang first round or unang salang, maglagay ka ng konting oil, konting tubig para hindi masyadong madikit at saka para maging moist and fluffy yung couscous. Hindi ko ata napakita yung pagsalang yan, basta yun na yung ating first round. Yung first round, siguraduhin yung mga 5 minutes to 8 minutes lang po kasi hindi pwedeng mabigla. And then, dun sa pinakuluan mong tubig, after 20 minutes, maglagay ka ng root vegetables which is yung carrots at saka patata. Sila muna yung unang palambutin. And then, ito ata si kansalang ko na. Ayan, nakita nyo naman, no? So, dito, this time, 15 minutes dapat nakasalang, naka-steam. Every salang mo, ganun pa rin po yung process, parehas lang. Kailangan mo lang ilagay sa plato ulit, and then, i-mix mo ulit. And then, i-mix mo lang yan gamit ang tinidor. So, kung medyo lumamig-lamig na, syempre gamitan natin ang kamay. So, ayun, add ulit ng tubig at saka salt para may lasa na siya this time. Kailangan magkaroon na ng lasa yung ating couscous rice. So, ayan, ginamitan ko ng kamay para talagang buhaghag siya. Ayan, tapos i-ready mo na naman sa next na salang. Hanggang 4 na salang ata ako niyan dahil ang ginamit kong kaldero is yung kalderong nilulutuan ko. Dahil tamad na ako maghalongkat nung itong katawan ng steamer, yung talagang steamer na kaldero. Bahala kayo sa discarte nyo kung anong gagamitin nyo. Basta ganun yun. Yung process niyan, kailangan mag-steam. Kasi kailangan talaga ma-achieve yung moist and fluffy na couscous rice po. Ayan, cover. Tapos ito, 20 minutes nyo pong gawin yung pag-i-steam. Tapos, balikan natin yung karne. For sure, tinanggal ko na yung na-steam na couscous rice. And then, i-check nyo yung inyong mga root vegetable kung lumambot na. So, syempre, ang unang lumambot dyan is patata. Hindi ko muna kinuha yung carrots. So, i-add mo na yung the rest na mga gulay. Kasi kailangan talagang super lambot po. As in, sobrang lambot. Ayan, so, naglagay na tayo ng zucchini, cabbage, at saka yung kalabasa or pumpkin. Ito, final round na ata to ng aking salang. Tingnan natin, hindi ko na maalala. So, yun siya. O, check ulit kung ano na yung mga lumambot. Ayan. So, yung ating carrots lumambot na. Out of the, na siya, kaldero. Tapos ito, para siyang, kumbaga sa atin, nor cubes, pero naka-indicate doon na pang couscous. Hindi ko alam, binili yan ng aking asawa sa Moroccan store. At saka, feeling ko hindi naman po required kasi nung gumawa ko nung una na hindi naman ako naglagay ng ganun, same taste lang. So, ito na po, water again, a little bit of oil for the final round na salang natin. At alam ko naman talaga na iisipin nyo na mahirap at nakakapagod. Pero yes, oo, dahil masyadong maproseso. Pero be okay lang yan dahil alam mo bakit? Sobrang sarap.
Baka nga ulit-ulitin mo pang gawin eh. Ito yung isa sa mga paborito ko talaga. So, ngayon ang ginagawa natin, ilabas na yung mga malalambot na gulay. Anyway, lahat sila malalambot na dahil sa tagal ng paglaga natin, no? So, ngayon, i-check mo ngayon yung karne. Kung malambot pa o hindi. Kung hindi, sige, tuloy ang laga ng ilang minuto. And then, if the meat is ready, yan, i-gather mo sila lahat. Ibalik mo sila sa kaldero. Ayan, final na po yan. Para lang parang mag-moist ulit ba. So, ito na yung ating final step. Everything is done. Ayan, i-ready nyo. Nakita nyo ba yung rice natin? Very fluffy and moist, which is very, very perfect ang pagkagawa. And then, nag-add ako ng butter. Tapos, lagay mo yung karne sa gitna. Ganyan po yung plating, ha? Kailangan ganyan para feel na feel nyo yung pinagpaguran nyo. Maliban sa maganda, masarap pa, o diba? At alam nyo ba, itong Moroccan traditional couscous po ay every Friday lang nila kinakain. Pero tayo, kung gusto natin, magluto tayo kung kailan natin gusto. Bahala sila kung gusto nila ng Friday, no? Kahit Sabado, Linggo, Monday pa yan, day. Kung gusto natin magluto tayo. Ayan na. 'Di ba? Ang ganda at mukhang masarap. Hindi lang mukhang masarap, masarap po talaga yan. So, ayan na yung aking sawa. Sobrang excited. Tagabuhos lang at tagakain. Ang laki ng ambag, 'di ba? Oh, couscous is ready to serve. Kaya kayo guys, kung masundan niyo yung recipe ko, let me know. Thank you.